Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotions. Our topic for today is forgiving culture in the church. And our scripture for today is Colossians chapter 3 verse 12 to 14. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all, this put on love, which binds everything together in perfect harmony. So sabi dito, forgiving each other as the Lord has forgiven us. So papatawarin natin yung mga ibang tao kasi pinatawad tayo ng Panginoon. And then nakalagay, God's chosen ones, holy and beloved. Ibig sabihin, yung mga kapwa natin mananampalataya, patawarin natin kasi we're not perfect. So, kaya nga ang punong katuruan natin is the church is a community of sinful people. Ang mga tao sa church, hindi porket sinabi natin na yung mga tao sa church is hindi na sila pwedeng magkamali, dapat palagi na silang mabuti, hindi na sila nagkakasala. No. Kasi nga, kagaya nga sa second teaching, community of forgiven people. Ibig sabihin, mga nagkakasala sila, but they go to church to be forgiven. Kasi, for example, sa isang linggo nagkasala ka, but sa isang linggo na yun, manghingi ka ng tawad, diba? So, tayong mga tao, we are created to sin. Ayun talaga yung nature natin, ang magkasala. And hindi natin yun maaalis sa buhay natin ng basta-basta. Kasi nga, ang Panginoon nga, diba? Ang Panginoon lang may kayang maggawa nun. Si Jesus Christ lang. And yung mga tao sa church, hindi dapat natin na-expect na maging ganito sila. Mga banal sila, but they are not like Christ. Walang makakapantay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat ng tao sa church nagkakasala. And lahat ng tao sa church is pinatawad kasi nang hindi sila ng tawad sa Panginoon. So, the third teaching is the church is a community for forgiving people. Ibig sabihin, isa tong komunidad kung saan yung mga tao sa church is nagpapatawad, mapagpatawad kung may mga taong nagkakamali sa kanila. Kung isa ka mananampalataya, alam mo kung paano sila patawarin kasi ginagawa mo, Jesus Christ is your Lord and wala kang ibang gagawin kundi isabuhay yung mga natutunan mo sa kwento ng Panginoon, and in that way, makakapag-forgive tayo ng mga tao na nagkakasala sa atin. Application, put on compassion, kindness, humility, meekness, patience, and love. So, sa mga kapwa natin, palagi natin piliin ang mahalin sila kahit na yung ibang tao is hindi na maganda yung ginagawa sa atin. Gawin natin yun na parang chance para mas maintindihan sila na why do they do that, diba? And lagi tayo mag-put ng kindness kasi libre lang naman maging mabuti at libre lang maging mabait. So, hindi natin dapat ipirin yun sa ibang tao. And if you do good, diba, i-bless ka ng Panginoon, and kahit anong magawin sa'yo ng ibang tao, you always do good and wala nang choices. Wala nang ibang choices kundi ang gumawa lang ng mabuti. Second, endure the church in imperfections. Walang perfecto sa mundong to. The only perfect na we know is iisa lang, ang God lang natin. And yung church, kahit sabihin natin church, meron siya mga imperfection kasi magkakasala or may sometimes, alam mo yun, may mga hindi pagkakaintindihan. And normal yun kasi nga tao tayo at hindi tayo Diyos. Ang Diyos lang yung ang pwede nating pag-expectan na walang gagawin kahit anong masama or walang gagawin kahit anong kasalanan. So we need to endure the imperfection ng church. Kung may napapansin ka na bakit si ganito, ganyan, you endure it kasi they are trying their best. Yung mga tao sa church, hindi sila yung pag pumunta sila sa church, talagang wala na silang gagawin. Yung mga tao sa church, they are trying to be better. They're on the process of making themselves better. So, hindi sila perfect. Or hindi tayo perfect. Forgive just as the Lord has forgiven us. Kagaya ng mga tinuturo nito pang mga nakaraang pang mga araw na magpatawad tayo.
tayo, pinatawad tayo ng Panginoon, wala tayong karapatan na hindi magpatawad sa ibang tao. Kasi, if you want to be forgiven, you need to forgive. And yun lamang po, see you again on our 365 daily devotion.